Magtipon tayo, makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya na'y handa na, magalak at magsaya. Ito na ang araw, gawa ng Panginoon. Mawit ng masaya, purihin ang Diyos. Magtipon tayo, makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Lamesa ng Diyos, magalak at masaya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, minsan pa tayo ay nagbabalik sa banal na misa para magpuri at magpasalamat sa Diyos. Hinihingi natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagdarasal ang kanyang proteksyon. Laban sa bagyo. Laban din sa mga iba't ibang bagay na sumisira sa ating kaisipan, sa ating pagmamahal sa iba, sa ating pagnanais sa magpakabuti, at sa ating pangangatawan. Maraming bagay ang darating sa ating buhay para tayo ay ilayo sa Diyos. Mismo ang mga taong minamahal natin, minsan magiging hadlang sila o balakid sa ating pagmamahal sa Diyos o sa ating pagnanais na maging mabuti at banal. Hingin natin mga kapatid ang lakas at tulong ng Diyos pag tayo man ay makaranas sa mga pagsubok na ito. Naway tayo'y manatiling tapat sa Kanya dahil lahat ng ating lakas at buhay ay nanggagaling sa Kanya. Sa mga pagkakataon na kung saan pinagpalit natin ang Diyos, sa mga pagkakataon na kung saan hindi pa rin tayo natuto at nanatili tayong nabubuhay sa pagkakasala, magpakumbaba tayo, hilingin natin ang Kanyang awa, ang Kanyang pagpapatawad, para tayo muli ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako'y naniniklahod sa Ama na siyang pinagtutularan ng pagkama sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Hiniling ko ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan na palakasin niya ang iyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manaan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng iyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-ugat at pagiging matatag sa pag-ibig
maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung paano kadakila ang pag-ibig ni Kristo at naway makilala ninyo ang matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Sa Diyos na makakagawa na higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, naghahari sa atin. Sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng simbahan at ni Kristo Jesus, magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awit pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayo'y masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Awat pag-ibig ng Diyos, sangkalupa ay lubos. Panginooy tapat sa Kanyang salita at maasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansay Panginoong Diyos. Mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Alleluia, 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 alleluia. Tanay aking tatalikdan upang si Kristo'y makamtan bilang tanging pakinabang. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa. At sana'y mapagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin. At nababagbag ako hanggat hindi natutupad ito. Kalaban ninyo, pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabaha-bahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambayanan ay mababahagi. 3 laban sa 2, 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang mga anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang binang babae at manugang na babae." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Isa po sa aking dasal at dalangin, lalong-lalo na sa ating mga kababayan ngayon, ay manatiling ligtas. Manatili po kayo sa inyong mga kabahayan sa gitna ng bagyo na dumadaan sa ating bansa. Please, keep safe and let us continue praying for one another. Amen? May tanong lang po ako sa inyo. Mahal niyo po ba ang inyong sarili? Do you love yourself? Yes or no? Yes. Di po ba? At kung mahal niyo po ang inyong sarili, ito po ang gusto kong tandaan niyo. Huwag na huwag niyong ipipilit ang inyong sarili
sa mga taong ayaw sa inyo. Amen? Kung mahal nyo ang inyong sarili, huwag niyong ipagsasaksakan ang inyong sarili sa mga taong hindi kayo mahal. Itatak niyo po yan sa inyong isip at puso. That we are not meant for everybody. Hindi tayo para sa lahat. Kahit naman po ang ating Panginoong Hesukristo, yan ang tinuturo sa atin sa Ebanghelyo. Sabi niya, dumating siya hindi para magdala ng kapayapaan, pero kung hindi, pagkakabaha-bahagi. Jesus came to bring division. Because we are not for the world. We are for God. Dahil tayo ay para sa Diyos, sigurado ang mga tao na nabubuhay dito sa mundo, ang mga tao na para sa mundo, kamumuhian tayo. Naiintindihan ni Jesus na hindi naman siya mamahalin ng lahat. Nauunawaan ni Kristo, hindi niya mapapasaya ang lahat. Alam ng Panginoon, hindi naman lahat ay magugustuhan siya. At sabi pa nga po ni Jesus, dahil sa kanya mag-aaway-away daw ang mga magulang sa kanilang mga anak, mag-aaway-away, hindi magkakaintindihan ang mga magkakapatid, hindi daw po magkakasundo ang mga magkakamag-anak. Sadyang ganyan ang buhay. Meron kang kasangga, meron kang kaaway. Oo, mahalin niyo po ang inyong mga kaaway, ang inyong mga kalaban. Pero hindi natin obligasyon na pasayahin sila. Amen? Understand that you should love your enemies. You should pray for those who persecute you. And yet, it is not your obligation, it is not your responsibility, it is not your job to make them happy. Mga kapatid, unawain niyo po ito. Sayang lang ang oras, ang panahon mo, ang lakas mo kung pinapasaya mo ang mga kaaway mo. Kahit na anong gawin natin, dahil ayaw nila tayo, hindi natin mapapasaya ang mga taong ito. Amen? No matter what you do, even if you did your best, because they are your enemies, because they do not like you, they will not love you. They will not praise you. Amen? But even if you did something wrong, even if that you have shown your worst character with your true friends, they will love and accept you. Amen? Mga kapatid, maiksi lang po ang buhay. Life is short. Hindi naman lahat ng mga tao mapapasaya mo. Hindi naman lahat ng tao makikilala ka, maaalala ka, matatandaan ka, at papahalagahan ka. Learn to be okay with that. Learn to be comfortable with that. Ang pinakamadaling gawin ay yung pasayahin natin ang ating sarili at pasayahin natin ang Diyos. Bago mo i-please yung ibang tao, bigyan mo naman ng oras ang iyong sarili. Alagaan mo naman ang iyong sarili. Bago mo i-please ang ibang tao, ang tanong, ang Diyos ba, pleased ba siya sa iyo? Isang pagkakamali po natin yan. Pilit nating binabago ang ating sarili para sa iba, para matanggap nila tayo. Hindi po ba? Oo, baguhin mo ang iyong sarili. Oo, magsumikap ka na magpakabuti ka. Pero sana ang dahilan mo para sa sarili mo, para sa Diyos, hindi para sa ibang tao. Dahil minsan kahit na anong gawin mo, may makikita at makikita silang mali o butas sa iyo. Amen? Bakit ba hindi natin matanggap ito? Na kung ayaw ka, ayaw ka. Isa sa mga bagay na nakakapagbigay ng pagod sa ating buhay yan. Yung sinusubukan mo na pasayahin ang iba. Isa po yan sa mga nakakapagbigay ng hirap at bigat sa atin sa buhay. Ay yung ginagawa mo ang lahat para magustuhan ka nila. My dear friends, may we learn to walk away from people who do not value us.
May we learn to walk away from people who do not add value to our life. Sometimes, it is better to cut people from your life rather than to stay with them if all that they give to you is just misery, stress, and worry. Walk away from people who put you down. Walk away from people who always fight you. Walk away from people who do not see your worth and value. Kung ang isang tao nagiging lason na sa iyo, lumayo ka. Lumayo ka. Kung napapasama ka na dyan, lumayo ka. Minsan sa buhay, kahit na anong gawin po natin, magiging masama at masama tayo sa ibang tao. Whatever good you do, even if you have been very good and kind to them, sometimes people will see you as the bad guy. People will treat you as the villain. People will see you as their enemy in their story. Kung nga po si Jesus, di ba, ang bait-bait na niyan, matulungin. Diyos na yan, nagpapakita na nga ng mga milagro, nagtuturo sa mga tao. Wala naman siyang masamang mithiin, pero sa mata ng mga Hudyo, siyang mali, siyang masama, siyang kaaway, siyang kalaban. Ikaw pa kaya na may pagkukulang? Ikaw pa kaya na hindi naman perpekto at makasalanan? Sigurado, merong taong hindi magkakagusto sa iyo kahit na ginagawa mo yung makakaya mo. Kaya mga kapatid, huwag po kayong magtaka. Kahit na matulungin ka sa kapitbahay mo, meron at meron pa rin siyang masasabi sa iyo. Kahit na sipagan mo sa trabaho mo, meron at meron pa rin na katrabaho mo na tinitignan ka bilang karibal nila. Kahit na naging tapat ka o napakabuti mo, minsan, meron at meron pa rin na magsasabi sa iyo na ikaw ay isang banal na aso. Hindi po ba? Hindi kawalan sa atin ang mga taong ayaw sa atin. Tandaan niyo po yan. Huwag kang malulungkot kung man ikaw ay iiwan nila. Pero malungkot at mag-alala ka pag ang Diyos ang lumayo sa iyo. Malungkot at mag-alala ka pag ang Panginoon na ang lumayo sa iyo. Dahil ang pinakamahalaga sa ating buhay ay yung nananatili tayong tapat at totoo sa mga taong nagmamahal sa atin at sa Diyos na nagmamahal at napakabuti sa atin. Di po ba kapag nakikipagkaibigan tayo, sinong gusto nating kaibigan? Sinong gusto nating kasama? Hindi po ba yung mga mababait, yung mga mabubuti at tapat? Amen? Makikipagkaibigan ka ba sa isang taong masama sa iyo? Di ba hindi? Makikipagkaibigan ka ba sa isang taong nararamdaman mo na plastic sa iyo? Di ba hindi? Makikipagkaibigan ka ba sa isang taong makasarili? Di ba hindi? Kaya huwag mong ipipilit ang iyong sarili sa ibang tao na ayaw naman manatili sa buhay mo. Kung nga ang Diyos, hindi niya pinilit ang kanyang pagmamahal sa atin. Nagyayaya ang Diyos na makiugnay ang tao sa Kanya. Pero hindi niya pinwersa ang tao na manatili sa relasyon kasama niya. Huwag na huwag niyo pong hahabulin ang mga taong ayaw manatili sa buhay niyo. Dahil ang pekeng tao, hindi niya kailanman pupunuin ng tuwa at kapayapaan ang kaluluwa mo. Kapag pinilit mo ang sarili mo sa iba, mapapagod ka, magiging bitter ka, at sasaktan mo lang ang iyong sarili. Meron nga pong isang kasabihan sabi, do not be afraid of losing people in your life, but be more afraid of losing yourself because you're trying to please people in your life. Meron talagang mga tao na darating sa buhay natin na hindi talaga magtatagal na kasama natin. You have to understand that, my dear friends. Not everybody
are meant to stay with us forever. Only God is meant to stay with us forever. Some people in our life are just there to be part of our history. And they should not be a part of your destiny. Naunawaan niya po ba? Kailangan po nating suriin. Kailangan nating ihiwalay. Sino ba yung mga tao na nandyan sa buhay ko para maging parte lang ng aking kasaysayan? At sino yung mga tao na nandyan kasama ko para maging parte ng aking tadhana? If a person is there to be part of your history, it means you learn from them. But if a person is there to be part of your destiny, they are there to help you grow. Amen? Kung ayaw sa iyo ng tao, wag mo naman siyang gawing tadhana mo. Kung hindi gusto ng tao sa iyo, ituring mo siyang kasaysayan mo. Mga kapatid, tularan niyo po ang mga puno. Tularan niyo po ang mga halaman. Ang halaman, pagpatay na yung dahon niya, hahayaan niya na mahulog. Ganyan din po sana pagdating sa ating buhay. Pagpatay na ang relasyon, kailangan matuto tayo na bitawan ito, hayaan natin na mawala na ito sa ating buhay. Tutulungan naman tayo ng Diyos. Huwag tayong mag-alala. Do not keep the dead leaves in your life. It means do not keep people who are a hindrance to your dreams, who do not help you to grow spiritually. Learn from the trees. Allow them to go. Allow them to fall off from your life. There is nothing wrong with division and separation, especially if they help us grow and to become more holy. Kaya nga po, kung ang mga tao sa buhay mo ay hindi na talaga nakakatulong sa iyo at hindi na nakakatulong sa iyong pagpapakabanal, hey, it's time. Panahon na para lumayo-layo ka na sa kanila at tigilan mo na ang pagpiplease sa kanila. Napakaganda po nung sabi ni Ed Sheeran, yung pong musikero, yung sikat na kompositor, sabi niya, I can't tell you the key to success. I don't know the key to success. But what I know is the key to failure. And the key to failure is trying to please everyone. Baka kaya nalulungkot ka, baka kaya nabibigatan ka, pagod ka na sa buhay mo. Pag-aralan mo, pansinin mo, suriin mo ang buhay mo ngayon. Baka imbis na minamahal mo ang Diyos, imbis na ang Diyos ang dapat i-please mo o pasayahin mo. Baka naman ang ibang tao ang pinapasaya mo, ang sinusubukan mo, ang ginagawa mong lahat para magustuhan kanila. Kung gusto mo ng mas kakaunting pagod at lungkot, bakit hindi mo subukan? Tigilan mo na. Napasayahin mo ang mga taong ayaw sa iyo at unahin mo araw-araw. Pasayahin mo ang Diyos. Magkakaroon man po tayo ng mga kaaway sa buhay. Magkakaroon man tayo ng mga taong ayaw sa atin. Pero okay lang yan. Basta ang pinakamahalaga, pinaka-importante, ang Diyos kasangga mo. Ang Diyos kasama mo. Dahil pagkasama mo ang Diyos, kumpleto ang buhay mo. Amen? Amen. Maraming dumarating sa atin na mga pagsubok at suliranin, subalit bunga ng ating buong pagtitiwala sa kalooban ng Diyos Ama. Patuloy tayong nananalig na hindi siya nagkukulang sa kanyang pangako. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan na hayagang inuusig naway mabigyan ng tapang at lakas upang manatili sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga magulang naway magkaroon ng lakas at tapang na patnubayan ng kanilang mga anak sa pamamaraan ng pananampalataya at kristyanong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pamilya at mga komunidad
na pinaghihiwalay ng pagkakaiba ng relihiyon, naway matagpuan ang katotohanan at magpakita ng paggalang sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan at isama din po natin ipagdasal ang ating mga kababayan na kung saan sila'y nahihirapan dahil sa pagdaan ng bagyo. Ama naming Diyos, pinadala mo ang iyong anak upang tulungan kami sa aming mga paghihirap. Kalingain mo kami sa aming mga sakit at bigyang lakas kami upang laging makatugon na may pananalig sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Aming ating alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuwing inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, iyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala ng aming hiling. Pagpapala ng aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ang aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisay ng iyong pagmamahal. Sa paglilingkod namin ngayon, ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Kinalulugod mong likhahin ang sanlibutan na iyong pinagbabago at dinarangal. Kaya't sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga tinatangi at ng mga banal na kapiling mo lagi, ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa
Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahala Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang maligayang esposo, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, sama-sama nating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa angin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa Oratio Imperata, para sa paghinto ng ulan at baha. Panginoon, sa hudyat ng iyong salita,
Sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto na ang ulan at ang pagbaha. Lingapin mo ang aming mga kapatid na ngayoy giniginaw, nagugutom at lubog sa baha. Pawiin mo ang lahat ng aming mga takot at pangamba. Imulat mo ang aming mga mata at buksan mo ang aming mga puso upang makatugon kami sa mga pangangailangan ng bawat isa. Hinihiling namin to sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Birhen ng Santo Rosario, Panalangin ipanalangin mo mo kami. kami. Santo Cristo del Perdon, kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mo sa aming banal na pakikinabang. Kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kung meron tayong isang kasalanan o pagkukulang, ano? Yung hindi natin makalimutan, yung mga taong ayaw sa atin. Yung kahit na pagkatagal-tagal na hanggang ngayon, nandyan pa rin sa isip at puso natin ang mga kaaway natin. Bakit palagi nating inaalala, inuunawa, iniisip yung mga taong hindi naman tayo mahal? Ang kasalanan natin dyan, ang Diyos mahal na mahal niya tayo, pero hindi man natin siya naiisip, hindi man natin siya natatandaan o inuunawa madalas. Hindi po ba? Baliktarin natin. Sanayin natin na araw-araw. Naisipin natin, maalaala sana natin at unawain ang Diyos na nagmamahal sa atin. Hindi kawalan ang mga taong ayaw sa'yo na sila'y lumayo o hindi manatili sa buhay mo. Pero malaking kawalan pag ang Diyos ang mawawala sa buhay mo. Kaya nga, ngayon pong araw na ito para sa ating assignment, do something that will please God. Ano yung isang bagay na makakapagpasaya naman o makakapagbigay ng tuwa sa Diyos? Dasalin nyo yan. Pagmunihan nyo yan. Suriin nyo ang inyong sarili. Alam nyo naman kung anong dapat gawin. Hindi po ba? Alam natin ang ating mga pagkukulang. Alam natin kung ano ang makakapagbigay ng galak sa Diyos. So please, rather than pleasing your enemies, pleasing people who do not like you, please God today. Para mas dumami pa at umapaw ang pagpapala niya sa buhay mo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos makapangyarihan at sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.